Maraming tao ang naniniwala na kapag mataas ang kita mo, automatic nang maayos ang buhay. Parang kapag malaki ang sahod, solve na raw ang problema sa pera. Kaya maraming tao ang buong energy nila nakatutok sa paghanap ng trabaho na mas mataas ang sweldo, mas malaking position o mas magandang compensation package. At totoo naman, malaking tulong ang mataas na income, mas madali ang bills, mas maraming kayang bilhin, mas maraming comfort. Pero may isang bagay na madalas hindi napapansin. Minsan, ang mataas na kita ay pwede ring maging trap, hindi dahil masama ang malaking sweldo, kundi dahil minsan sapat lang ito para hindi mo natanungin kung ano talaga ang kapalit. Kapag mataas ang sahod, madalas mas natitiis ng tao ang stress. Mas natitiis ang toxic environment. Mas natitiis ang overtime, burnout, at kawalan ng balance sa buhay. Parang iniisip mo na okay lang pagod ako, malaki naman ang kita. Unti-unti, nagiging normal ang setup na dati ay hindi mo naman talaga gusto. Isipin mo ang isang tao na sobrang stressed na sa trabaho, halos wala ng oras sa pamilya, kulang sa tulog, laging anxious. Pero dahil mataas ang sweldo, hindi niya maiwan ang sitwasyon. Natatakot siyang bumaba ang lifestyle. Natatakot siyang mawala ang comfort na nasanay na siya. At doon nagsisimula ang tahimik na pagkakakulong. Hindi man siya kulang sa pera, kulang naman siya sa freedom. Dahil kapag ang buong buhay mo ay nakadepende sa isang malaking paycheck, minsan nawawala ang kakayahan mong pumili. Hindi mo basta kayang magpahinga, hindi mo basta kayang lumipat ng direksyon. Hindi mo basta kayang tanggihan ang unhealthy na sistema dahil masyadong mataas ang magiging kapalit. At iyon ang delikado sa mataas na income na walang long-term planning. Nagiging dependent ka sa status quo. Habang lumalaki ang kita, lumalaki rin minsan ang lifestyle at obligations mo. Mas malaking bahay, mas mahal na bills, mas maraming bagay na kailangang i-maintain. Kaya kahit gusto mo nang umalis sa stressful na setup, hindi mo magawa dahil masyado nang mabigat ang kailangang saluhin. Parang golden cage, maganda tingnan sa labas pero nakakulong ka pa rin. At ang problema, maraming tao ang hindi agad ito napapansin dahil nakafocus sila sa reward. Nakikita nila ang malaking sweldo pero hindi nila nakikita ang long-term cost sa health, peace of mind, relationships, at personal freedom. Kaya mahalagang matutunan na i-evaluate ang buong deal ng buhay mo, hindi lang ang amount ng paycheck. Tanungin mo ang sarili mo, may control pa ba ako sa oras ko? May energy pa ba akong mabuhay outside work? May choices ba ako kung gusto kong magbago ng direksyon? May ipon ba ako na magbibigay sa akin ng flexibility kung sakaling kailangan kong huminto o mag-reset? Dahil ang high income ay hindi automatic na financial freedom. May mga taong mataas ang kita pero bihag ng stress at obligations. At may mga taong hindi sobrang laki ng sweldo pero mas may peace of mind dahil may control sila sa lifestyle at decisions nila. Ang tunay na freedom kasi hindi lang tungkol sa laki ng pumapasok na pera, ito ay tungkol sa kakayahan mong pumili ng hindi desperado. Kapag may ipon ka, may investments ka, at hindi naka-base ang identity mo sa trabaho o status, mas may lakas kang gumawa ng decisions na aligned sa values mo. Hindi ka agad natatakot kapag kailangan mong umalis sa toxic na environment. Hindi ka agad napipilitang magtiis dahil lang sa pera. At habang mas nagiging intentional ka sa paggamit ng income mo, mas lumalawak din ang options mo sa future. Doon mo marirealize na ang pera ay dapat tool lang, hindi siya dapat maging boss ng buhay mo. Kapag ang buong schedule mo, kalusugan mo, at peace of mind mo ay kontrolado na ng pangangailangan mong i-maintain ng malaking kita, nawawala ang tunay na purpose ng financial success. Dahil anong silbi ng mataas na sahod kung wala ka ng oras mabuhay ng maayos? Anong silbi ng malaking paycheck kung palagi ka namang pagod, anxious at trapped? Kaya mahalagang tandaan na ang tunay na financial freedom ay hindi nasusukat sa laki ng income. Nasusukat ito sa flexibility, sa control, sa kakayahan mong gumawa ng desisyon ng hindi takot at hindi pressured. At para makarating doon, hindi sapat ang malaking kita lang. Kailangan din ng discipline, planning at awareness kung anong klaseng buhay ba talaga ang gusto mong buuin. Sa huli, hindi mo kailangang gawing sentro ng buhay mo ang paycheck. Ang goal ay hindi lang kumita ng malaki. Ang goal
ay magkaroon ng buhay na may balance, may options, at may kalayaang pumili ng direksyon na tunay na makakapagbigay sa'yo ng peace of mind.